Bumagsak ang cellphone sa mamahaling carpet, ngunit ang tunog na umalingaw-ngaw sa buong sala ay ang malutong na sampal sa pisngi ni Alena. Hindi pisikal na sampal mula sa isang kamay, kundi sampal ng katotohanan na mas masakit pa sa anumang hapdi. Ang malamig na titig ni Doña Victoria de Villa, ang babaeng malapit ng maging biyenan niya ay tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Ano ang ibig sabihin nito, Alena? Anas ng matandang babae, ang bawat salita ay puno ng yelo. Nakatayo si Alena sa gitna ng mansyon ng mga De Villa, nanginginig. Ang kanyang mga mata ay desperadong hinanap si Marco, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Ang lalaking ilang oras lang ang nakalipas ay hinalikan siya at sinabing hindi na siya makapaghintay na maging asawa nito. Ngunit si Marco ay nakayuko lamang. Hindi siya makatingin. Ang video, ang karumal-dumal na video na ipinakita sa kanya ni Doña Victoria. Isang babaeng kamukhang kamukha niya, nasa isang madilim na kwarto kasama ang ibang lalaki. Isang kasinungalingan, isang paninirang puri na sinadyang wasakin siya. Hindi ako iyan, maniwala kayo sa akin. Halos pabulong na sabi ni Alena, ang lalamunan niya ay tila sinasakal. Marco, sabihin mo sa kanila. Ngunit nanatiling tahimik ang kanyang kasintahan. Kaninang umaga lang, ang mundo ay perpekto. Nasa loob siya ng isang sikat na bridal shop. Nakatayo sa harap ng isang dambuhalang salamin. Suot niya ang pinapangarap niyang wedding gown. Gawa ito sa pinong lace na may mga maliliit na perlas na kumikinang sa tuwing tatamaan ng ilaw. Yumakap ito sa kanyang katawan na tila para sa kanya talaga ginawa. Bagay na bagay sa'yo, bestie, sabi ni Bella, ang kanyang matalik na kaibigan at maid of honor, habang pinupunasan ang isang peking luha sa kanyang mata. Para kang isang anghel na bumaba mula sa langit. Napangiti si Alena, isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Umikot siya ng dahan-dahan. Hinahayaan ang sarili na damhin ang bawat sandali. Ito na iyon, ang simula ng kanyang happily ever after. Sa tingin mo magugustuhan ito ni Marco? Tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. Magugustuhan, Alena, sa oras na makita ka ni Marco na suot yan habang naglalakad sa aisle, sigurado akong maiiyak ang lalaking iyon. Sagot ni Bella habang inaayos ang belo sa kanyang buhok. Kayong dalawa ang perfect couple, soulmates. Niyakap niya ng mahigpit ang kaibigan. Salamat, Bella. Salamat sa lahat. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Ano ka ba? Sabi ni Bella, yumakap pabalik. Hanggang sa huli, ako ang kakampi mo. Tandaan mo yan. Ngayon, habang nakatayo sa sala ng mga De Villa, ang mga salitang iyon ay parang mga basag na bote na tumutusok sa kanyang puso. Kakampi? Wala siyang kakampi ngayon. Pakiusap, Marco, tingnan mo ako. Pagmamakaawa ni Alena, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Alam mong hindi ko kayang gawin iyon. Alam mong ikaw lang. Sa wakas, dahan-dahang itinaas ni Marco ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay pula at puno ng sakit, ngunit wala doon ang pagtitiwalang inaasahan ni Alena. Ang nakita niya ay pagkabigo at pagsuko. Patawarin mo ako, Alena, sabi nito sa mahinang boses. Pero hindi ko kayang pakasalan ang isang babaeng tulad mo. Hindi ko kayang bigyan ng kahiyan ang pangalan ng pamilya ko. Gumuho ang mundo ni Alena. Ang bawat salita ni Marco ay isang punyal na bumaon ng malalim sa kanyang dibdib.
Ang pangalan ng pamilya. Iyon lang ba ang mahalaga sa kanya? Paano na ang pagmamahal nila, ang mga pangarap nila? Pinalayas ka na. Malamig na utos ni Doña Victoria sa mga gwardya. Siguraduhin ninyong hindi na siya makakatapak pa sa pamamahay na ito. Walang kalaban-laban na hinila ng mga gwardya si Alena palabas ng mansyon. Ang huli niyang nakita ay ang likod ni Marco, papalayo sa kanya, papalayo sa kanilang pinagsamahan. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang naglakad nang walang patutunguhan. Ang kanyang isip ay blangko, ang kanyang puso ay basag, ang bawat hakbang ay mabigat, ang bawat paghinga ay masakit. Ang marangyang wedding gown na kanina lang ay simbolo ng kanyang kaligayahan, ngayon ay tila isang balabal ng kanyang kahihiyan. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Nanginginig niyang kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Si Bella. Hello? Sagot ni Alena. Ang boses niya ay basag. Bestie, nasaan ka? Kanina pa kita tinatawagan. Narinig ko ang nangyari. Grabe, hindi ako makapaniwala. Ang sama nila. Ang boses ni Bella sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. Sa isang iglap, nakaramdam si Alena ng kaunting pag-asa. May isang tao pa pala siyang masasandalan. Bella, hindi ko alam ang gagawin ko. Huwag kang mag-alala, bestie. Magkita tayo. Pumunta ka sa dati nating tagpuan sa Tagaytay, doon sa may bangin kung saan natin pinapanood ang paglubog ng araw. Mag-usap tayo. Nandito lang ako para sa'yo. Kahit paano, gumaan ang pakiramdam ni Alena. Pumara siya ng taxi at ibinigay ang direksyon. Kailangan niya ng kaibigan ngayon. Kailangan niya si Bella. Pagdating niya sa Tagaytay, naroon na si Bella, nakatayo malapit sa gilid ng bangin, nakatanaw sa malawak na tanawin. Ang malamig na hangin ay nagpapalipad ng kanyang buhok. Bella. Tawag ni Alena. Lumingon si Bella at ngumiti. Pero may kakaiba sa ngiti niya. Isang bagay na hindi pa nakikita ni Alena dati. Malamig, matalim. Mabuti naman at nakarating ka, Alena, sabi ni Bella. Ang boses niya ay nagbago na rin. Wala na ang pag-aalala. Ang naroon ay isang tonong puno ng tagumpay. Anong, anong ibig sabihin nito? Nalilitong tanong ni Alena. Dahan-dahang lumapit si Bella. Ang bawat hakbang ay tila isang babala. Alam mo, Alena, sawang-sawa na ako. Sawang-sawa na akong laging nasa anino mo. Ikaw na laging maganda. Ikaw na laging mabait. Ikaw na laging nakukuha ang lahat. Hindi kita maintindihan. Ang video? Tumawa si Bella. Ako ang gumawa noon. Isang magaling na editor, kaunting bayad, at voila. Ang perpektong si Alena Santos ay hindi na pala perpekto. Napaatras si Alena, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig, ang kanyang matalik na kaibigan, ang kapatid na turing niya. Bakit? Bakit mo ito ginawa? Dahil dapat sa akin ang lahat ng iyan. Sigaw ni Bella, ang mukha niya ay nag-iba, puno ng inggit at galit. Dapat ako ang pakakasalan ni Marco. Dapat ako ang magiging Mrs. De Villa. At sa sandaling iyon, mula sa likod ng kanyang likuran, inilabas ni Bella ang isang baril. Nanlaki ang mga mata ni Alena sa takot. Umiling-iling siya, umaatras palayo, hanggang sa maramdaman niya ang kawalan sa likod ng kanyang mga paa. Ang gilid ng bangin. Bella, pakiusap. Magkaibigan tayo. Magkaibigan, muling tumawa si Bella. Hindi kita kailanman tinuring na kaibigan. Isa ka lang hadlang. Isang nakakabinging putok ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Naramdaman ni Alena ang isang matinding kirot sa kanyang tagiliran. Isang init,
na mabilis na kumalat sa buong katawan niya. Napatingin siya sa ibaba at nakita ang mantsa ng dugo na unti-unting lumalaki sa puting tela ng kanyang damit. Ang huli niyang nakita ay ang ngiti ng demonyo sa mukha ni Bella. At pagkatapos, isang malakas na tulak na walan ng saligan ang kanyang mga paa. Ang tanging naramdaman niya ay ang hangin na humahampas sa kanyang mukha habang siya ay nahuhulog. Ang dagundong ng alon sa ibaba ay parang isang halimaw na naghihintay na lamunin siya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang hangin ay sumisipol sa kanyang tainga, isang sigaw na mas malakas pa sa sarili niyang hindi maibigkas na takot. Sa ilang segundong iyon na tila isang kawalang hanggan, isang imahe ang lumitaw sa kanyang isipan. Ang ngiti ni Marco noong unang beses silang magkita. Ang init ng kamay nito. Ang pangako sa mga mata nito. Lahat kasinungalingan. Kasunod nito ang mukha ni Bella. Ang kanyang matalik na kaibigan. Ang kanyang kapatid. Ang taong pumatay sa kanya. Ang tanong na bakit ay paulit-ulit na umalingaw sa kanyang isip. Isang tanong na hindi na kailanman masasagot. At pagkatapos ay ang sakit. Isang nakakayanig na sakit ang biglang pumunit sa kanyang buong katawan nang bumagsak siya hindi sa tubig kundi sa isang matulis na bato sa dalampasigan. Isang malutong na lagutok ang narinig niya, mas masahol pa sa tama ng bala. Ang puting wedding gown ay agad na bahiran ng pula. Ang malamig na tubig dagat ay humaplos sa kanyang mga paa, pagkatapos ay sa kanyang baywang, tila isang malagim na yakap. Ang bigat ng basang damit ay humihila sa kanya pababa, pababa sa madilim na kalaliman. Sinubukan niyang gumalaw, sinubukan niyang sumigaw, ngunit walang lakas na natira, walang boses na lumabas. Ang huli niyang narinig ay ang ugong ng dagat na tila isang malungkot na oyaye para sa kanyang katapusan. Ang huli niyang naramdaman ay ang pag-asa na unti-unting nilalamon ng malamig at madilim na tubig, at ang lahat ay nagdilim. Ang unang nagparehistro sa kamalayan ni Alena ay ang amoy, amoy ng kahoy at gamot, magkahalong pamilyar at dayuhan. Kasunod nito ay ang mahinang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan. Ang tunog na iyon, bigla ang alaala ng malamig na tubig, ang pagbagsak, ang sakit, lahat ay bumalik na parang isang malaking alon na gustong lumunod sa kanya muli. Napamulat siya, humihingal. Nakatitig siya sa isang kisameng gawa sa kahoy. Sinubukan niyang bumangon ngunit isang matinding kirot ang kumalat mula sa kanyang tagiliran hanggang sa kanyang binti. Pinipigilan siya. Napadaing siya sa sakit. Dahan-dahan niyang inilibot ang kanyang mga mata. Nasa loob siya ng isang maliit na kwarto. Simple lang ang mga gamit. Isang aparador na kahoy, isang maliit na mesa, at isang bintanang nakabukas kung saan pumapasok ang amoy ng dagat. Nasaan ako? Pinilit niyang itaas ang kanyang kamay upang hawakan ang kanyang ulo, ngunit may naramdaman siyang kakaiba sa kanyang muka. Makapal, magaspang, benda. Puno ng benda ang kanyang mukha. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Gamit ang lahat ng natitirang lakas, dahan-dahan niyang iniangat ang sarili. Bawat galaw ay isang impyerno ng sakit. Nagawa niyang maupo sa gilid ng kama. Sa tapat niya ay may isang lumang salamin na nakasabit sa dingding. Nanginginig siyang tumayo, humawak sa dingding para sa suporta. Bawat hakbang ay tila isang kilometro. Nang sa wakas ay makarating siya sa harap ng salamin, isang sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ngunit mahina at paos, parang galing sa isang estranghero.
Ang nakatingin pabalik sa kanya ay isang halimaw. Isang nilalang na binalutan ng puting gasa mula ulo hanggang leeg na may maliliit na siwang lamang para sa kanyang mga mata, ilong at bibig. Sino? Bulong niya, ngunit ang refleksyon ay hindi sumagot. Napaatras siya, natumba pabalik sa kama, ang puso niya ay dumadagundong sa takot at pagkalito. Patay na ba ako o panatong na pa ako? Nasa impyerno na ba ako? Biglang bumukas ang pinto. Isang lalaking nasa mid-40s ang pumasok, may dalang isang tray ng pagkain at tubig. Mayroon siyang mabait na mukha at mga matang puno ng pag-aalala. Gising ka na pala, sabi nito sa isang malumanay na boses. Huwag kang masyadong gumalaw, kailangan mo pang magpahinga. Sino ka? Nasaan ako? Tanong ni Alena, ang boses niya ay nanginginig pa rin. Inilapag ng lalaki ang tray sa mesa. Ang pangalan ko ay Miguel Gomez. Isa akong doktor at ikaw ay nasa bahay ko sa isang liblib na parte ng Batangas. Lumapit ito at sinuri ang kanyang mga vital signs. Isang milagro na nabuhay ka, natagpuan kita sa dalampasigan 2 linggo na ang nakalipas, walang malay at nasa bingit ng kamatayan. May tama ka ng baril sa tagiliran, maraming bali sa katawan. At ang mukha mo. Nasira ito ng husto dahil sa pagbagsak mo sa mga bato. Ang bawat salita ni Dr. Gomez ay parang isang martilyo na pumupukpok sa natitirang pag-asa ni Alena. Ang mukha niya nasira. Hindi. Umiling siya, ang mga luha ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang mga mata, binabasa ang benda. Hindi totoo iyan. I'm sorry. Malungkot na sabi ng doktor. Ginawa ko ang lahat para iligtas ka, para ayusin ang mga pinsala. Pero hindi na kailangang tapusin ni Dr. Gomez ang kanyang sasabihin. Alam na ni Alena, ang kanyang mukha, ang mukha na minahal ni Marco, ang mukha na kinaiinggitan ni Bella, ang mukha ng pagiging si Alena Santos, ay wala na. Sa mga sumunod na araw, si Alena ay nilamon ng kadiliman. Hindi siya nagsasalita, halos hindi siya kumakain. Nakatitig lang siya sa kisame habang ang mga alaala ng kanyang perpektong buhay at ang brutal na pagtataksil ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang halik ni Marco, ang yakap ni Bella, ang putok ng baril, ang pagkahulog, lahat ng sakit, pisikal at emosyonal ay nagsama-sama, lumilikha ng isang malalim na hukay ng kawalan ng pag-asa. Wala na si Alena, pinatay na siya. Ang nilalang na nakahiga sa kama na ito ay isa na lamang basag na piraso ng dati niyang pagkatao. Isang hapon, habang nag-iisa si Alena sa kwarto, binuksan ni Dr. Gomez ang isang maliit na TV sa sulok. May mahalaga raw siyang dapat malaman. Isang news report ang bumungad sa screen. Naghahanda na para sa tinaguriang Wedding of the Year ang nag-iisang tagapagmana ng De Villa Corporation na si Mr. Marco De Villa at ang kilalang socialite na si Miss Bella Ramos. Kasabay ng mga salita ng reporter ay ipinakita ang isang video. Si Marco nakangiti habang hawak ang kamay ni Bella. At si Bella ay kumikinang sa kaligayahan. Ang kanyang ngiti ay ang parehong ngiti na nakita ni Alena bago siya nito itinulak sa bangin. Ang ngiti ng isang ahas na matagumpay na nakalunok ng kanyang biktima. Ang biglaang pag-iibigan ay nabuo matapos ang trahedya ng pagkawala ng dating kasintahan ni Mr. De Villa, si Miss Alena Santos, na hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan. Patuloy ng reporter. Si Miss Ramos, na matalik na kaibigan ng nawawala, ang naging sandalan ni Mr. De Villa sa mga panahong ito ng kalungkutan.
matalik na kaibigan. Sandalan. Bawat salita ay lason na pumapasok sa ugat ni Alena. Ang hikbi na kanina pa namumuo sa kanyang lalamunan ay biglang natuyo. Ang mga luha sa kanyang mga mata ay tila naging singaw dahil sa isang nag-aapoy na galit na biglang sumiklab sa kanyang kalooban. Kinuha nila ang lahat, ang kanyang pangarap, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pangalan. At ngayon, sinisiraan pa nila ang kanyang alaala, ginagawang entablado ng kanilang kasinungalingan ang kanyang trahedya. Nanginginig niyang hinawakan ang kama, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kumot. Hindi ito pwede. Hindi pwedeng sila ang magwagi. Hindi pwedeng maging masaya sila habang siya ay nabubulok sa islang ito, isang halimaw na walang muka at walang pangalan. Hindi na siya iiyak. Tapos na ang pag-iyak. Ang sakit na nararamdaman niya ay nag-iba ng anyo. Mula sa isang malamig na kawalan ng pag-asa, ito ay naging isang nagbabagang uling sa loob ng kanyang dibdib. Isang galit na napakatindi, napakalinaw. Isang galit na nagbigay sa kanya ng layunin. Paghihiganti. Patayin mo na ang TV. Utos niya, ang boses niya ay mahina ngunit matatag, walang bahid ng anumang luha. Nagulat si Dr. Gomez sa biglaang pagbabago sa tono ni Alena ngunit sinunod niya ito. Sa katahimikan ng kwarto, tanging ang tunog ng alon ang maririnig. Tumingin si Alena sa doktor. Ang kanyang mga mata sa likod ng benda ay tila nagliliyab. Doktor, sabi mo nasira ang mukha ko. Tumango si Miguel. Oo, pero kung kaya mong ayusin ang mga nasira, pagputol ni Alena, kaya mo rin ba itong baguhin? Natigilan si Dr. Gomez. Anong ibig mong sabihin? Gusto kong magkaroon ng bagong muka, sabi ni Alena, ang bawat salita ay puno ng determinasyon. Isang muka na hindi nila makikilala. Isang muka na kayang makalapit sa kanila nang hindi nila namamalayan. Bata, ano ang binabalak mo? May pag-aalalang tanong ng doktor. Mapanganib iyan. Ang pamilya de Villa, makapangyarihan sila. Mas mapanganib kung mananatili ako rito habang buhay, sagot ni Alena. Patay na ako sa mata ng mundo, doktor. Si Alena Santos ay wala na, pero ang babaeng ito na nasa harap mo, hindi siya papayag na mamatay nang walang kalaban-laban. Hindi ako humihingi ng tulong para gumaling, doktor. Humihingi ako ng tulong para makabalik. Nakita ni Miguel ang apoy sa mga mata ng dalaga. Hindi ito ang tingin ng isang biktima, kundi ng isang mandirigma na isinilang mula sa abo. May nakita siya sa kanya na nagpaalala sa sarili niyang mga kabiguan, sa sarili niyang pagnanais na itama ang isang pagkakamali. Bumuntong hininga siya, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang mahirap at masakit na proseso ang gagawin natin. Maraming operasyon, maraming buwan ng pagpapagaling. Gagawin ko ang lahat, mabilis na sagot ni Alena. Kahit anong sakit, kakayanin ko. At iyon ang naging simula ng kanyang transformasyon. Ang mga sumunod na buwan ay isang pagsubok ng sakit at tiyaga. Bawat operasyon, bawat paghilom ng sugat ay pinanghahawakan niya ang imahe ni na Marco at Bella na masayang magkasama. Iyon ang kanyang panggatong. Iyon ang kanyang lakas hanggang sa dumating ang araw. Nakatayo si Dr. Gomez sa likuran niya habang siya ay nakaupo sa harap ng salamin na nakatakip pa rin ng huling sapin ng benda. Handa ka na ba? Tanong nito. Tumango si Alena, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Dahan-dahan, maingat na inalis ni Miguel ang huling benda, paikot-ikot hanggang sa wakas ay nalantad ang lahat. Pwede mo nang buksan ang iyong mga mata.
Sabi ng doktor sa mahinang boses. Huminga ng malalim si Alena at dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya mula sa salamin ay isang estranghera. Maganda, sobrang ganda, ngunit hindi ito ang ganda ni Alena na malambot at maamo. Ang babaeng ito ay may matalim na mga panga, matangos na ilong, at mga matang tila may sariling talino at misteryo. Isang mukhang sopistikada, matapang, at mapanganib. Walang bakas ni Alena Santos. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinaplos ang muka sa salamin. Malamig, bago. Ito ang kanyang maskara, ang kanyang sandata. Lumingon si Miguel sa kanya. Nakita niya ang pagkamangha at determinasyon sa mga mata nito. Sino ka? Tanong ng doktor na tila sinusubok ang bagong pagkatao sa harap niya. Tumingin si Alena pabalik sa kanyang refleksyon. Tinitigan niya ang mga mata ng estranghera hanggang sa naramdaman niyang iyon na nga siya. Wala nang Alena na iiyak. Wala nang Alena na magmamakaawa. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lyra, sagot niya, ang kanyang bagong boses ay kalmado at puno ng bakal. Lyra, Lyra David. Isang taon. Isang taon ng sakit, pagtiis, at paghahanda. Ngayon, nakatayo si Lyra David sa harap ng isang salamin na sumasakop sa buong dingding ng kanyang maliit ngunit eleganteng apartment sa Makati. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang estrangherang una niyang nakita. Siya na ito. Ang kanyang buhok ay maiksi na at kulay tsokolate, malayo sa dating mahaba at itim na buhok ni Alina. Ang kanyang mga mata na tinulungan ng contact lens na may bahagyang ibang kulay ay tila mas matalas. Ang kanyang pananamit, isang itim na pencil skirt at puting silk blouse, ay sumisigaw ng profesionalismo at kapangyarihan. Walang anumang bakas ng kahapon. Siya ay isang blankong pahina, handang sulatan ng bagong kwento. Isang kwento ng paghihiganti. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang puso niyang nagsisimula ng bumilis. Ito na ang araw. Ang De Villa Corporation Building ay kasing ingrande at kasing intimidating ng kanyang naaalala. Isang tore ng salamin at bakal na tila umabot hanggang sa kalangitan. Isang simbolo ng kapangyarihan na binuo sa mga kasinungalingan at durog na pangarap. Habang naglalakad siya sa malawak na lobby, naramdaman niya ang pagbigat ng kanyang dibdib. Bawat sulok ng lugar na ito ay may alaala. Doon, sa tabi ng malaking fountain, unang sinabi sa kanya ni Marco na mahal niya ito. Dito, sa mismong kinatatayuan niya, sabay nilang pinangarap ang kanilang kinabukasan habang nakatitig sa scale model ng isang bagong proyekto. Balang araw, anak natin ang magpapatakbo ng lahat ng ito. Bulong ni Marco sa kanya noon, ang hininga nito ay mainit sa kanyang tainga. Mga kasinungalingan. Biglang itinuwid ni Lyra ang kanyang likod, iwinaksi ang multo ni Alena na pilit bumabalik. Hindi ito ang oras para maging mahina. Siya ay si Lyra David ngayon, isang estranghera, isang anino na nagbabalik para maningil. This way, Miss David. The CEO is waiting for you. Sinundan niya ang HR manager sa isang mahabang pasilyo na napapalibutan ng salamin, patungo sa dulo kung saan naroon ang isang malaking pinto na gawa sa dark wood. Ang pinto papunta sa lungga ng leon. Pagbukas ng pinto, naroon siya. Si Marco de Villa. Nakatayo malapit sa dambuhalang bintana ng kanyang opisina, nakatalikod. Mas malapad ang kanyang balikat kaysa sa naalala niya, ngunit mayroong bigat sa kanyang tindig na hindi naroon dati.
Sir, narito na po si Miss Lyra David, ang huling aplikante para sa posisyon ng Executive Secretary. Anunsyo, ang anunsyo ng HR Manager. Dahan-dahan itong lumingon. At sa isang saglit, huminto ang paghinga ni Lyra. Yun pa rin ang mukhang minahal niya. Ngunit may nag-iba. Ang mga mata niya, mayroon itong anino ng pagod at kalungkutan. Nawala na ang dating kislap na puno ng pangarap. Hindi siya nito nakilala. Tiningnan siya ni Marco mula ulo hanggang paa, isang profesional na pagsusuri, walang bahid ng pagkilala. You may leave us, utos ni Marco sa HR manager. Nang silang dalawa na lang ang natira, itinuro ni Marco ang upuan sa harap ng kanyang mesa. Please, have a seat. Umupo si Lyra, pinanatiling kalmado ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Your resume is impressive, Miss David, sabi ni Marco habang binabasa ang papel na nasa harap niya. Top of your class, specialization in international business, at 2 taong karanasan sa isang investment firm sa Singapore. Bakit mo napiling bumalik sa Pilipinas? Ang bawat tanong ay isang pagsubok. Isang pagsubok sa kanyang kakayahang magsinungaling. Isang pagsubok sa kanyang kakayahang pigilan ang sarili na sumigaw. Dahil gusto kong wasakin ka, dahil gusto kong bawiin ang lahat ng kinuha ninyo sa akin. Ngunit ang lumabas sa kanyang bibig ay isang perpektong sagot na pinaghandaan niya ng ilang buwan. I believe the Philippine market is entering a new phase of growth, sir. And the Villa Corporation is at the forefront of that growth. I want to be part of a dynamic and leading company, and I believe my skills can be a great asset here. Itinaas ni Marco ang kanyang tingin mula sa resume at tinitigan siya. Sa isang iglap, tila nag-iba ang tingin nito. Hindi na ito ang tingin ng isang CEO sa isang aplikante. Tila sinusuri nito ang kanyang mga mata na parabang may hinahanap siyang pamilyar na kislap. Nagbago ang ekspresyon nito, isang bahagyang pagkunot ng noo. Umiling ito ng bahagya na tila may iwinawaksing kakaibang ideya sa kanyang isipan. You are confident. I like that, sabi ni Marco, bumabalik sa professional na tono. Ang posisyon na ito ay demanding. It requires absolute loyalty and discretion. Can you handle that? Loyalty? Discretion? Gustong matawa ni Lyra ng pagak. Ang mga salitang iyon galing pa talaga sa kanya. I am confident I can exceed your expectations, sir. Sagot niya, ang boses ay matatag at walang bahid ng emosyon. Tumango si Marco, tila kumbinsido na. Isinara niya ang folder ng resume ni Lyra. All right. Welcome to the Villa Corporation, Miss David. You're hired. You can start on Monday. Iyon na iyon. Ganoon lang kadali. Nasa loob na siya. Tumayo si Lyra. Thank you for the opportunity, sir. I won't disappoint you. Inilahad ni Marco ang kanyang kamay. Napatitig si Lyra dito. Ang kamay na iyon. Ang kamay na humawak sa kanya, nangako sa kanya ng walang hanggan, at pagkatapos ay binitawan siya sa gitna ng kadiliman. Kinailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas upang hindi manginig ang kanyang kamay habang inaabot niya ito. Nang magdikit ang kanilang mga balat, isang kuryente ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Isang kuryente ng galit at sakit. Ang init ng palad ni Marco ay pamilyar, ngunit ngayon para itong lason. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay nang mas matagal kaysa sa nararapat. Muli, tinitigan siya nito sa mata. Have we met before? You seem familiar. Ang tanong na iyon, ang tanong na kinatatakutan at inaasahan niya, ngumiti siya ng isang maliit at propesyonal na ngiti. I don't think so, sir.
I'm quite sure I would remember meeting the CEO of the Villa Corporation. Binitawan ni Marco ang kanyang kamay, tila napahiya sa sariling tanong. My apologies. Please coordinate with HR for your contract. I'll see you on Monday. Tumango si Lyra at tumalikod na. Habang naglalakad siya papalabas ng opisina, naramdaman niya ang mga mata ni Marco na nakatitig sa kanyang likuran. Nang makalabas siya, sumandal siya sa pader ng pasilyo at pumikit, pinipilit pakalmahin ang kanyang nagwawalang puso. Nagawa niya. Nakalusot siya sa unang pagsubok. Naglakad siya patungo sa elevator. Habang hinihintay itong bumukas, isang pamilyar na halimuyak ang tumama sa kanyang ilong, isang mamahaling pabango na hindi niya kailanman malilimutan. Bumukas ang pinto ng elevator at kasabay nito ang pagpasok niya ay ang paglabas ng isang babae mula sa kabilang elevator, si Bella. Nakatitig ito sa salamin ng elevator. Inaayos ang kanyang perpektong buhok. Suot nito ang isang pulang damit na yumayakap sa kanyang katawan at isang ngiti ng kasiyahan sa kanyang mga labi. Ang nangiti ng isang reyna na nagahari sa kanyang kastilyo. Hindi siya napansin ni Bella, ngunit napansin siya ni Lyra. Bawat detalye, bawat hibla ng kanyang buhok, bawat kislap ng diamante sa kanyang daliri. Sasara na sana ang pinto ng elevator nang may humarang dito, si Bella. Nagulat ito nang makita siya sa loob. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, isang tingin ng pagsusuri na may halong pagmamata. Sino ka? Tanong nito, ang boses ay mataray. Bago pa makasagot si Lyra, sumulpot si Marco mula sa kanyang opisina. Bella, what are you doing here? Darling. Agad na nagbago ang tono ni Bella, naging malambing. Sinusurpresa kita para sa lunch. At sino itong kasama mo sa elevator? Siya si Lyra David, sagot ni Marco. Ang bago kong executive secretary, she starts on Monday. Ang tangingiti sa mukha ni Bella ay bahagyang nawala. Ang mga mata nito ay muling sumuri kay Lyra, mas matalim ngayon. Mayroong kislap ng inis. At hinala. Lumapit ito, iniikutan si Lyra na parang isang hayop na sinusuri ang bago nitong laruan. Tumigil ito sa harap niya, napakalapit na kaya niyang maamoy ang kasinungalingan sa hininga nito. Tinaas ni Bella ang isang kilay. Ikaw ang bagong sekretary? Sabi nito sa isang mabagal at mapanuyang tono. Pagkatapos ay ngumiti ito ng isang matamis ngunit nakakakilabot na ngiti. Mukha kang pamilyar. Ang mga salita ni Bella ay parang kamandag na nakabitin sa hangin ng elevator. Mukha kang pamilyar. Pinanatili ni Lyra ang isang blankong ekspresyon, hindi nagpapakita ng anumang takot o gulat. Tiningnan niya si Bella ng diretso sa mata, isang malamig at propesyonal na titig. Marahil po, ma'am, sagot niya sa isang magalang ngunit walang kabuhay-buhay na tono. Marami po kasi akong kamukha. Ang simpleng sagot ay tila mas lalong nagpairita kay Bella. Halatang naghihintay ito ng isang reaksyon, isang pagkataranta, isang pagkakaba, ngunit wala itong nakuha. Singhal ni Bella, sabay irap. Siguraduhin mo lang na ginagawa mo ng maayos ang trabaho mo. Ayoko ng mga palpak na empleyado sa paligid ng asawa ko. Sumara ang pinto ng elevator. Iniwan si Lyra sa katahimikan kasama ang mga salitang iyon at ang pamilyar na pabango ng babaeng sumira sa kanyang buhay. Huminga siya ng malalim. Ang unang pagtatagpo ay tapos na. Nakaligtas siya. Ang mga sumunod na linggo ay isang pagsubok sa kanyang pagtitiis. Si Lyra David ay naging anino ni Marco de Villa. Siya ang unang dumarating sa opisina at ang huling umaalis.
Ang kanyang kahusayan ay hindi maikakaila. Ang magulo at di-organisadong schedule ni Marco ay naging isang perpektong timetable. Ang mga report na dati umaabot ng ilang araw bago matapos ay nasa mesa na nito bago pa man nito hilingin. Alam na niya ang gusto nitong kape sa umaga. Alam na niya kung aling mga tawag ang dapat sagutin at alin ang dapat i-block. Alam niya ang bawat galaw ni Marco bago pa man ito gumalaw. Dahil minsan na siyang naging sentro ng mundo nito. Ang kaalamang iyon na dati nagdudulot ng kilig, ngayon ay isa ng matalim na sandata. Hindi ko alam kung paano ako nakasurvive dito nang wala ka, Lyra. Sabi ni Marco isang hapon, habang sabay nilang nirerepaso ang isang presentasyon. Mayroong paghanga sa boses nito, isang bagay na hindi niya narinig mula rito sa loob ng isang taon. Trabaho ko lang po iyon, sir. Sagot ni Lyra, ang mga mata ay nakatuon sa laptop. Hindi niya kayang salubungin ang tingin nito. Ang papuri mula sa lalaking sumira sa kanya ay parang lason na pumapatak sa kanyang tenga. Dahil sa kanyang kahusayan, unti-unting nakuha ni Lyra ang tiwala ni Marco. Binigyan siya ng Bigyan siya nito ng access sa mga confidential files, mga financial reports, at maging sa personal server nito. Ang bawat password na ibinibigay nito ay isang susi na nagbubukas ng pinto palapit sa kanyang layunin. At sa gabi, kapag ang buong palapag ay tahimik na at tanging ang ilaw na lang mula sa kanyang desk ang nagniningning, ang tunay na trabaho ni Lyra ay nagsisimula. Ang bawat pag-click ng mouse ay isang hakbang sa kadiliman. Libu-libong mga dokumento, mga email, mga spreadsheet. Hinahanap niya ang kahit anong kahinaan, kahit anong butas na magagamit niya laban kina Bella at Doña Victoria. Isang hapon, habang abala si Lyra sa pag-aayos ng mga dokumento para sa isang board meeting, biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Marco. Pumasok si Bella na parang isang bagyo, dala-dala ang kanyang mamahaling bag at isang peking ngiti. "Darling! I brought you lunch!" Sabi nito, sabay lapit kay Marco at halik sa mga labi nito. Isang halik na ipinangangalandakan para makita ni Lyra. Napansin ni Bella ang mga papel na inaayos ni Lyra sa isang maliit na mesa sa tabi ng desk ni Marco. "Ano iyan? Mukhang importante." "These are the consolidated reports for the board meeting tomorrow," sagot ni Marco, tila bahagyang naiirita sa abala. "Oh," sabi ni Bella. Kumuha ito ng isang tasa ng kape mula sa tray na dala nito. Habang naglalakad ito palapit sa mesa, sinasadya nitong matapilo. Ang mainit na kape ay tumapon, hindi sa sahig, kundi sa mismong mga dokumentong inaayos ni Lyra. "Oops, sorry," sabi ni Bella, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Mayroong mayroong kislap ng tagumpay doon. Ang clumsy ko talaga. Napatayo si Lyra, ngunit pinigilan niya ang sarili na magpakita ng anumang galit. Kalmado niyang kinuha ang tissue at sinimulang punasan ang mga basang papel, kahit alam niyang huli na ang lahat. Ang tinta ay kumalat na. Ang mga numero ay malabo na. "Bella, ano ba?" Inis na sabi ni Marco. "Napaka-importante ng mga papel na iyan." "It was an accident, Marco. Hindi ko sinasadya." Depensa ni Bella na tila siya pa ang nasasaktan. Tumingin si Marco kay Lyra. Ang muka ay puno ng pag-aalala. "Kaya mo bang ulitin lahat ng ito bago mag-umaga?" Tumingin si Lyra sa mantsa ng kape. Pagkatapos ay kay Bella na nakangisi sa likod ni Marco. Ito ang kanilang laro. Isang maliit na paalala kung sino ang may kapangyarihan. "Yes, sir," sagot ni Lyra sa isang matatag na boses. "I'll get it done."
Nang gabing iyon, habang mag-isang inuulit ang nasirang report, tinawagan niya ang nag-iisang taong mapagkakatiwalaan niya. "Hello?" Sagot ng pamilyar na boses sa kabilang linya. "Miguel?" Bulong ni Lyra. Ang pagkarinig lang sa boses ni Dr. Gomez ay tila nagbigay ng kaunting ginhawa sa kanyang pagod na kaluluwa. "Lyra, anong oras na dyan? Ayos ka lang ba?" "Ayos lang ako," pagsisinungaling niya. "Napatawag lang. Kamusta ka na?" "Huwag ako ang alalahanin mo," sabi ni Miguel. "Ikaw ang nasa pugad ng mga ahas. May mahanap ka na ba?" "Wala pa," aminado ni Lyra. Ang boses niya ay napuno ng pagod. "Ang hirap. Araw-araw kailangan kong ngumiti sa kanila. Kailangan kong pagsilbihan ang lalaking at ang babaeng halos pumatay sa akin." Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Miguel. "Mag-ingat ka, Lyra. Huwag mong hayaang lamunin ka ng galit mo. Tandaan mo ang plano." "Naaalala ko," sabi ni Lyra habang tinitingnan ang computer screen na puno ng mga numero. "Salamat, Miguel." Pagkatapos ng tawag, bumalik siya sa trabaho na may panibagong determinasyon. Kung kailangan niyang maging perpektong sekretarya para makuha ang gusto niya, gagawin niya. Makalipas ang ilang araw, habang sinusuri ang mga digital archives ng kumpanya para sa isang lumang kaso, isang folder ang nakakuha ng kanyang pansin. Ramos Holdings, Joint Venture Agreement. Ramos. Ang apelyido ni Bella. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Ito ay isang kontrata sa pagitan ng De Villa Corporation at ng kumpanya ng pamilya ni Bella. Isang napakalaking kontrata na nagbigay sa Ramos Holdings ng eksklusibong karapatan na mag-supply ng mga materyales para sa isang malaking proyekto. Normal na transaksyon lang sana, maliban sa isang detalye. Ang petsa. Ang kontrata ay pinirmahan 5 araw pagkatapos mawala si Alena Santos. Binasa niya ang mga detalye. Ang presyo ng mga materyales ay mas mataas ng 20% kaysa sa karaniwang market price. Ang mga termino ay masyadong pabor sa Ramos Holdings. Ito ay hindi isang patas na kasunduan. Ito ay isang bayad. Isang bayad para sa isang kasal. Isang bayad para sa pananahimik. Ito na. Ang unang hibla. Ang unang patunay. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Isang halo ng pananabik at galit. Piprint na sana niya ang dokumento nang biglang bumukas ang pinto ng opisina. Napatingala siya, ang kanyang mukha ay nabalot ng gulat. Nakatayo sa may pintuan si Marco. Ang mukha ay nagtataka. "Lyra?" Tanong nito, ang boses ay nagulat. "Anong ginagawa mo dito sa ganitong oras?" Ang pagbukas ng pinto ay kasing bilis ng pagtibok ng puso ni Lyra. Sa isang iglap, gamit ang isang shortcut key na kinabisa niya, isinara niya ang sensitibong dokumento at ibinalik sa screen ang financial spreadsheet na kanina pa niya ginagawa. Nang tumingala siya, isang kalmadong maskara na ang suot ng kanyang mukha. "Sir," sabi niya, na tila nagulat din. "Akala ko po umuwi na kayo." Nakatayo sa may pintuan si Apron sa nansi ko. Ang mukha ay nagtataka. "Naiwan ko ang cellphone ko." "Ikaw, Lyra, anong ginagawa mo dito sa ganitong oras?" "Tinatapos ko lang po ang ilang financial projections para sa presentation niyo bukas." Paliwanag niya, sabay turo sa mga numero sa kanyang screen. "Gusto ko lang pong masigurado na lahat ay tama." Lumapit si Marco at sumilip sa kanyang monitor. Ang nakita nito ay isang komplikadong spreadsheet, isang perpektong ebidensya ng isang masipag na empleyado.
Nakahinga ito ng maluwag at napalitan ng paghanga ang pagtataka sa mukha nito. Lyra, it's almost 10 p.m. You should go home. Sabi nito, may bahid ng pag-aalala sa boses. You're working too hard. Gusto ko lang pong masigurado na hindi na mauulit ang nangyari sa mga report dati, sagot ni Lyra, isang banayad na paalala sa insidente ng natapong kape. Isang anino ng inis ang dumaan sa mukha ni Marco nang maalala iyon. Huwag mo nang isipin iyon. Sige na, isave mo na ang ginagawa mo at umuwi ka na. I'll wait for you. Ihahatid na kita sa lobby. Tumango si Lyra, ang kanyang puso ay unti-unti nang kumakalma. Nakalusot siya. Sa ngayon, makalipas ang ilang linggo, ang opisina ay naging isang pamilyar na larangan ng digmaan para kay Lyra. Ang bawat araw ay isang laro ng pagpapanggap, isang sayaw sa pagitan ng kahusayan at pagmamanman. Ngunit isang gabi, ang laro ay nagbago. Pauwi na sana si Lyra nang makarinig siya ng isang malakas na kalabog mula sa loob ng opisina ni Marco. Nag-aalala, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang kanyang nakita ay isang eksenang hindi niya inaasahan. Nakahandusay sa sahig ang isang basag na bote ng mamahaling alak. Ang amoy ng alkohol ay nanunuot sa hangin at si Marco, nakaupo sa kanyang upuan, nakasubsob ang ulo sa mesa, ang kanyang mamahaling suit ay lukot na. Sir, tawag ni Lyra. Dahan-dahang itinaas ni Marco ang kanyang ulo, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng kalasingan. Tinitigan niya si Lyra, ngunit ang tingin niya ay malayo, tila tumatagos sa kanya. Alena, bulong nito, ang boses ay basag. Nanigas si Lyra sa kanyang kinatatayuan. Hindi, sir. Ako po ito, si Lyra. Umiling si Marco at isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Hindi! Imposible! Pero ang mga mata mo, mayroon kang mga mata niya. Ang mga mata na laging tumitingin sa akin na parabang ako ang pinakamagaling na tao sa buong mundo. Isinubsob niyang muli ang kanyang muka sa kanyang mga palad. Isang ilusyon, isa ka lang ilusyon, tulad ng lahat sa buhay ko. Dahan-dahang lumapit si Lyra, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa isang biglaang pangangailangan na malaman ang katotohanan. Ito ang pagkakataon. Ang alkohol ang nagtanggal ng kanyang mga pader. Sir, lasing na po kayo, sabi niya sa pinakamahinahong boses na kaya niya. Tumawag po ba ako ng driver para sa inyo? Huwag, sabi ni Marco, muling itinaas ang kanyang tingin. Tinitigan siya nito na parabang siya ang tanging tao sa silid na totoo. Huwag mo akong iwan. Pakiusap, kahit ngayon lang. Ang pagmamakaawa sa boses nito ay isang bagay na hindi pa niya naririnig dati. Hindi siya umalis. Tumayo lang siya roon, tahimik, naghihintay. Nag-away kami ni Mama, biglang sabi ni Marco, ang boses ay puno ng pait. Gaya ng dati, tungkol sa negosyo, tungkol kay Bella, tungkol sa lahat ng bagay na kinokontrol niya sa buhay ko. Itinuro niya ang basag na bote sa sahig. Regalo niya iyan sa akin, isang paalala raw ng isang matagumpay na deal. Ang totoo, isa itong paalala ng araw na sinira ko ang lahat. Nagsimulang tumulo ang mga luha mula sa mga mata ni Marco, mga luhang hindi niya napigilan. Kasalanan ko ang lahat, ang duwag ko, isang duwag. Hindi nagsalita si Lyra, hinayaan niya lang itong magpatuloy. Ang video na iyon, humikbi si Marco. Sa simula, naniwala ako. Gusto kong maniwala dahil mas madali iyon.
Pero may isang bahagi sa akin, isang maliit na bahagi na sumisigaw na hindi iyon si Alena. Hindi niya kayang gawin iyon. Hindi siya ganoon. Napahawak ng mahigpit si Lyra sa strap ng kanyang bag. Ang kanyang mga buto sa daliri ay namumuti. Ipinakita ko ang video sa isang kaibigan kong tech expert. Pagpapatuloy ni Marco. Ang boses ay halos pabulong na. Sabi niya, may mga marka ng digital manipulation. Hindi raw siya sigurado, pero malaki ang posibilidad na peke ito. Isang malamig na agos ang dumaloy sa mga ugat ni Lyra. Alam niya, may duda siya, ngunit wala siyang ginawa. Kinausap ko si Mama, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng galit at pagsisisi. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa video. Sinabi ko sa kanya na kailangan naming imbestigahan. Pero alam mo kung anong sinabi niya? Tumingin siya kay Lyra. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng pag-unawa mula sa isang estranghera. Kahit na peke pa iyan, Marco, kailangan mong hiwalayan ang babaeng iyon. Iyon ang sinabi niya. Dahil may lumabas na isang financial scandal sa isa sa mga subsidiary natin sa ibang bansa. Isang malaking gulo na kayang pabagsakin ang buong kumpanya. At ang pamilya, Ramos, ang pamilya ni Bella, sila ang may hawak ng susi para ayusin ang lahat. At doon, ang huling piraso ng puzzle ay nalaglag sa lugar. Hindi lang ito tungkol sa selos ni Bella. Isa itong mas malaki at mas maruming laro. Ibinenta niya ako, Lyra, sabi ni Marco, ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Ipinagpalit niya ang kaligayahan ko para sa kumpanya. Ipinagpalit niya si Alina para sa pera. At ako, ang tanga, ang duwag, pumayag ako. Pinili ko ang pangalan ng pamilya, pinili ko ang pera, pinili ko ang lahat ng maling bagay. At sa bawat araw na lumilipas, ang pagsisising iyon ay unti-unting pumapatay sa akin. Tumayo siya, naglakad ng paika-ika patungo sa malaking bintana at tumingin sa mga ilaw ng syudad sa ibaba. Nabubuhay ako sa isang perpektong kasinungalingan. Isang magandang asawa na hindi ko mahal. Isang matagumpay na kumpanya na binuo sa durog na puso. Araw-araw, paggising ko, ang mukha ni Alena ang una kong nakikita. At gabi-gabi, bago ako matulog, ang huling tanong ko sa sarili ko ay, nasaan na kaya siya? Nakatayo si Lyra sa likod niya, hindi makagalaw. Ang galit na binuo niya sa loob ng isang taon ay biglang nagkaroon ng lamat. Ang itim at puting larawan ng kanyang trahedya ay biglang nagkaroon ng kulay abo. Ang lalaking ito ay hindi isang halimaw. Isa siyang duwag, isang biktima rin sa sarili niyang paraan. Ngunit hindi nito binabago ang katotohanan. Nagkasala pa rin siya, hinayaan niyang mangyari ang lahat. At ang kanyang ina, si Doña Victoria, siya pala ang ahas sa likod ng lahat, ang tunay na kalaban. Dahan-dahan lumapit si Lyra at pinulot ang suit jacket ni Marco na nahulog sa sahig. Inilagay niya ito sa balikat nito. Umuwi na po kayo, sir, sabi niya sa isang boses na mas malambot kaysa sa inaasahan niya. Magpahinga na po kayo. Lumingon si Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at kalituhan. Salamat, Lera. Salamat sa pakikinig. Habang tinutulungan niya itong maglakad palabas ng opisina, biglang bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Doña Victoria de Villa. Ang kanyang muka ay isang maskara ng yelo. Sa likod niya ay si Bella, na may ekspresyon ng gulat at hinala. Nakita ni Doña Victoria ang eksena. Ang lasing niyang anak, ang nag-aalalang sekretarya na nakahawak sa braso nito, ang basag na bote sa sahig,
Ang mga mata ng matandang babae ay lumipat mula kay Marco patungo kay Lyra. At sa mga matang iyon, nakita ni Lyra ang isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa galit ni Bella. Nakita niya ang malamig at mapanuring tingin ng isang reyna na nakakita ng isang bagong banta sa kanyang kaharian. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay mabigat at puno ng tensyon. Ang malamig na titig ni Doña Victoria ay tila kayang magpayelo ng hangin. Si Bella naman, na nakatayo sa likod ng kanyang biyenan, ay parang isang buwitre na nag-aabang ng pagkakataon. Ano ang ibig sabihin nito, Marco? Tanong ni Doña Victoria. Ang boses niya ay kalmado ngunit may talim. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa pagkakahawak ni Lyra sa braso ng kanyang anak. Agad na binitawan ni Lyra si Marco at umatras ng isang hakbang, bumabalik sa kanyang papel bilang isang hamak na sekretarya. "Ma'am sir, aalis na po ako." Ngunit bago pa siya makagalaw, nagsalita muli si Doña Victoria. "Manatili ka. Isang utos, hindi isang pakiusap." "Umuwi na kayo, ma," sabi ni Marco. Ang boses ay pagod at lasing pa rin. "Wala tayong dapat pag-usapan." "Marami tayong dapat pag-usapan," giit ng matanda. "Lalo na ang tungkol sa iyong bagong paboritong empleyado." Ang mga salita ay direktang patama kay Lyra. Naramdaman niya ang tingin ni Bella na puno ng pagdududa. Ang gabi ng pag-amin ni Marco ay hindi lang nagbigay sa kanya ng impormasyon, naglagay din ito sa kanya sa panganib. Ang kanyang papel bilang isang di nakikitang anino ay tapos na. Ngayon, isa na siyang target. Kinabukasan, naramdaman agad ni Lyra ang pagbabago. Si Doña Victoria ay madalas nang dumadalaw sa opisina, laging may dahilan para kausapin si Marco. Ngunit ang tunay na layunin ay para obserbahan siya. Si Bella naman ay tila naging isang permanenteng dekorasyon sa opisina, laging nakabantay, laging naghahanap ng butas. Alam ni Lyra na kailangan niyang baguhin ang kanyang estratehiya. Ang direktang pag-atake ay imposible na. Kailangan niyang maglaro ng ibang laro. Isang larong mas tuso at mas mapanganib. Ang dobleng laro. Sinimulan niya ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng higit na katapatan kay Marco. Mas naging mahusay siya sa kanyang trabaho. Inaasahan na niya ang mga pangangailangan ni Marco bago pa man ito sabihin. Naging kailangan siya hindi lang bilang sekretarya, kundi bilang isang konfidante na walang kinikilingan. "Lyra, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin sa proyektong ito?" Madalas na itanong ni Marco, pinahahalagahan ang kanyang opinyon. "Kung titingnan po natin ang data, sir," lagi niyang sagot, nagbibigay ng mga solusyon na batay sa lohika, hindi sa emosyon. Unti-unti, mas naging depende sa kanya si Marco, isang bagay na hindi nakaligtas sa mga mata ni Doña Victoria at Bella. Ngunit habang ginagawa niya ito, sinimulan din niya ang ikalawang bahagi ng kanyang plano, ang paghasik ng lagim sa pagitan ng magbiyenan. Isang araw, habang nag-aayos ng mga papeles sa mesa ni Marco, hindi sinasadyang naiwan ni Lyra ang isang credit card statement sa ilalim ng isang folder na alam niyang bubuksan ni Doña Victoria. Hindi ito statement ni Marco. Statement ito ng isang supplementary card na nasa pangalan ni Bella. Nakalista doon ang mga gastusin na kahit sinong matipid na milyonaryo ay mapapailing. Isang bag na nagkakahalaga ng ₱250,000, isang weekend trip sa isang private island, mga alahas,
Lahat ay binili sa loob lamang ng 1 buwan. Kinahapunan, habang nasa labas si Marco para sa isang meeting, pumasok si Doña Victoria sa opisina. Gaya ng inaasahan, sinimula nitong halungkatin ang mga papeles sa mesa ng anak. At gaya ng inaasahan, nakita nito ang statement. Hindi nagsalita ang matanda. Ngunit nakita ni Lyra mula sa sulok ng kanyang mga mata ang pagkunot ng noo nito at ang mariing pagtikom ng mga labi nito. Kinuha nito ang papel at tahimik na umalis. Pagkalipas ng 1 oras, narinig ni Lyra ang sigawan mula sa kabilang kwarto, ang pribadong lounge kung saan madalas nag-uusap ang mag-inang De Villa. Hindi ka ba marunong mag-isip, Bella? Ang kumpanya ay naghihigpit ng sinturon at ikaw ay nagpapakasasa na parang wala ng bukas. Sigaw ni Doña Victoria, sapat na para marinig sa labas. Pera naman ito ni Marco. Asawa niya ako, may karapatan ako. Sagot ni Bella. Wala kang karapatan hanggat hindi ka nagbibigay ng tagapagmana sa pamilyang ito. Ang tanging silbi mo ay maging isang magandang palamuti at ngayon kahit iyon ay hindi mo na magawa ng tama. Ang away ay tumagal ng halos kalahating oras. Si Lyra na nakaupo sa kanyang desk ay nagpatuloy sa pagtata-type na para bang walang naririnig, ngunit sa loob-loob niya isang maliit na ngiti ang nabuo. Nagsimula na ang lamat. Sa mga sumunod na araw, patuloy si Lyra sa paglalagay ng maliliit na tinik. Isang email mula sa isang kaibigan ni Bella na nag-iimbita sa isang party sa kalagitnaan ng isang mahalagang business week. Isang resibo mula sa isang mamahaling spa na aksidenteng naiwan sa tabi ng coffee machine. Lahat ng ito ay nagpinta ng isang larawan. Si Bella bilang isang gastadora, iresponsable at walang pakialam na asawa at manugang. Habang lumalaki ang tensyon sa pagitan ni Bella at Doña Victoria, mas lalong lumalapit si Marco kay Lyra para sa kapayapaan at kaayusan. Salamat Lyra, sabi ni Marco isang gabi pagkatapos ng isa na namang mainit na pagtatalo sa kanyang pamilya. Ikaw na lang yata ang tanging bagay na tama sa opisina na ito. Ang mga salitang iyon ay dapat sanang magbigay ng kasiyahan kay Lyra. Ngunit sa halip, isang kakaibang kirot ang kanyang naramdaman. Ngunit ang laro ay may dalawang manlalaro. Habang si Lyra ay abala sa kanyang mga plano, hindi niya namalayan na si Bella ay may sarili na ring ginagawang hakbang. Ang pagiging pamilyar ng mukha ni Lyra na una niyang binalewala ay nagsimulang bumalik at guluhin ang kanyang isipan. Ang paraan ng pagtayo ni Lyra, ang paraan ng hawak nito ng tasa ng kape, ang mga maliliit na bagay na iyon ay nagsimulang mag-iwan ng mga tanong. Isang gabi, habang nag-iisa sa kanilang malaking mansyon, binuksan ni Bella ang isang lumang kahon. Isang kahon na puno ng mga alaala ni Alena na hindi niya itinatmat kaya tinapon. Mga litrato mula sa kanilang college days, mga sulat, mga souvenir. Tinitigan niyang muli ang mga litrato, ang ngiti ni Alena, ang mga mata nito. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang isang litratong palihim niyang kinuha. Si Lyra David na nakatayo sa tabi ng mesa ni Marco, seryosong nagtatrabaho. Ipinagtabi niya ang dalawang imahe, magkaiba ang muka, magkaiba ang buhok. Ngunit ang mga mata, isang malamig na takot ang biglang gumapang kay Bella. Imposible, ngunit paano kung hindi? Kinabukasan may tinawagan si Bella, isang pribadong investigador. May ipapahanap ako sa'yo, sabi niya sa telepono. Ang boses ay seryoso at walang biro. Ang pangalan niya ay Lyra David.
Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya, bawat detalye. Ayokong may makaligtas sa'yo. Ang mga sumunod na linggo ay naging rurok ng tagumpay para sa plano ni Lyra. Ang lamat na sinimulan niya sa pagitan ni Bella at Doña Victoria ay naging isang malaking bitak. Halos hindi na nag-uusap ang dalawa nang hindi nagtataasan ng boses. Si Marco naman, napagod na sa gulo sa kanyang pamilya at negosyo, ay mas lalong naging bukas at dependent kay Lyra. Ito ang perpektong pagkakataon. Sa tulong ng isang disgruntled na accountant sa kumpanya na matagal nang galit sa pamilya De Villa dahil sa mababang sahod, nakakuha si Lyra ng access sa mga server na hindi kayang buksan kahit ni Marco. Dito, nakita niya ang lahat, ang mga pekeng invoice, ang mga ghost delivery, ang mga overpriced na kontrata na dumadaloy mula sa De Villa Corporation patungo sa Ramos Holdings. Ang ebidensya ng kanilang pandaraya ay malinaw at hindi maikakaila. Minilyon-milyong piso ang nawawala. Diretsyong napupunta sa bulsa ng pamilya Ramos sa ilalim ng proteksyon ni Doña Victoria. Kinopya niya ang lahat sa isang maliit at encrypted na USB drive. Habang hawak niya ito, naramdaman niya ang isang kakaibang halo ng kaba at tagumpay. Ito na ang bala. Ang sandata nawawasak sa kanila. Isang maling galaw na lang ni Bella o ni Doña Victoria at handa na siyang kalabitin ang gatilyo. Nasa gitna siya ng pag-oorganisa ng mga files sa kanyang apartment nang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. "Hello?" sagot niya. "Si Lyra David ba ito?" tanong ng isang garalgal na boses ng lalaki. "Sino po sila?" "Isang kaibigan," sabi ng lalaki. "Makinig kang mabuti. Itigil mo na ang ginagawa mo. Masyado ka nang lumalapit sa apoy. May mga taong nagmamasid sa'yo." Bago pa makasagot si Lyra, ibinaba na ng lalaki ang tawag. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Sino iyon? Paano nalaman ng taong iyon ang ginagawa niya? Ang accountant kaya? O may iba pang nakakaalam? Ang tawag na iyon ay isang babala. Ang net na inilatag niya para sa kanyang mga kaaway ay humihigpit na rin pala sa kanya. POV Bella Ramos. Nakatayo si Bella sa balcony ng kanilang mansyon, hawak ang isang baso ng mamahaling red wine. Ngunit hindi niya nalalasahan ang lasa nito. Ang kanyang isip ay nasa isang lugar. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Ang pangalan sa screen, P.I. Reyes. Agad niya itong sinagot. "Anong balita?" tanong niya, walang paligoy-ligoy. "Ma'am," sabi ng investigador sa kabilang linya, "may problema po tayo." "Anong problema?" "Ang subject niyo po, si Lyra David. Malinis ang record niya, masyadong malinis." "Anong ibig mong sabihin?" inis na tanong ni Bella. "Lahat ng impormasyon tungkol sa kanya, birth certificate, school records, employment history sa Singapore, lahat ay lehitimo. Pero lahat ng iyan nagsimula lang 1 taon na ang nakalipas. Bago ang petsang iyon, ma'am, walang Lyra David. Para siyang isang multo. Parang 1 taong bigla na lang lumitaw sa mundo, 1 taon na ang nakalipas." Nabitawan ni Bella ang kanyang baso. Bumagsak ito sa marmol na sahig at nabasag. Ang pulang alak ay kumalat na parang dugo. Isang multo. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang pagiging pamilyar ng mukha. Ang mga mata. Tumakbo siya papasok sa kanyang kwarto, pabalik sa lumang kahon ng mga alaala. Hinila niya ang isang litrato ni Elena
kung saan ito ay nakangiti ng malapad. Ang mga mata nito ay kumikinang sa saya. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang cellphone sa litrato ni Lyra. Seryoso, malamig, propesyonal. Magkaiba sila, pero tinakpan niya ng kanyang daliri ang ilong at bibig sa litrato ni Alena. Pagkatapos ay tinakpan din niya ang ilong at bibig sa litrato ni Lyra. Ang naiwan ay ang hugis ng muka at ang mga mata. Nanlaki ang mga mata ni Bella sa katotohanang unti-unting lumilinaw sa harap niya. Ang parehong hugis ng kilay, ang parehong distansya sa pagitan ng mga mata. Hindi, bulong niya sa sarili. Patay na siya. Ako, ako mismo ang... Ngunit ang duda ay naroon na. Isang maliit na binhi ng katotohanan na nagsisimulang sumibol at maging isang halimaw ng takot sa kanyang isipan. Kinabukasan, hindi mapakali si Bella. Pumasok siya sa De Villa Corporation na may bagong plano. Hindi na siya magiging reyna na nagmamasid mula sa malayo. Kailangan niyang lumapit. Kailangan niyang kumpirmahin. Naabutan niya si Lyra sa pantry, nagtitimpla ng kape, tahimik at walang nakatingin. Ito na ang kanyang pagkakataon. Lyra, sabi niya. Ang boses ay matamis, ngunit puno ng lason. Lumingon si Lyra, walang emosyon sa kanyang mukha. Yes, ma'am? Alam mo, naaalala ko na kung saan kita nakita. Pagsisinungaling ni Bella. May isa kasi akong kaibigan dati. Namatay na siya, kawawa naman. Ang pangalan niya ay Alena. Pinanood niyang mabuti ang reaksyon ni Lyra. Walang pagbabago sa ekspresyon nito, ngunit napansin ni Bella ang bahagyang panginginig ng kamay nito na humahawak sa tasa. Talaga po, kalmadong sagot ni Lyra. Oo! Pagpapatuloy ni Bella habang kinukuha ang isang lumang litrato mula sa kanyang pitaka. Ang litrato kung saan magkasama sila ni Alena nakangiti. Heto siya. Maganda, hindi ba? Sobrang bait, pero maloko rin. Naaalala ko pa noong college kami, mayroon kaming isang secret handshake. Isang bagay na kaming dalawa lang ang nakakaalam. Ipinakita niya ang litrato kay Lyra. Alam mo, ang pinaka-nakamimiss ko sa kanya ay ang mga mata niya. Mayroon siyang isang maliit na nunal, halos hindi makita, sa ilalim lang ng kanyang kanang mata. Hindi totoo iyon, isang patibong. Nakakalungkot po ang nangyari sa kanya, sabi ni Lyra, ibinalik ang litrato. Oo, nakakalungkot nga, sabi ni Bella. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Lyra, naghihintay. At pagkatapos nakita niya ito, isang hindi sinasadyang galaw. Ang mga daliri ni Lyra ay bahagyang itinaas, papunta sana sa ilalim ng kanyang kanang mata, na para bang sinusuri kung mayroong nunal doon. Ngunit mabilis niya itong napigilan at ibinaba. Isang segundo lang iyon, isang maliit na pagkakamali. Ngunit para kay Bella, iyon na ang kumpirmasyon. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinuha niyang muli ang litrato ni Alena at ipinakita kay Lyra. Ngunit sa pagkakataong ito, itinapat niya ito sa mismong mukha ng babae. Ang weird, no? No? Bulong ni Bella, ang boses ay puno ng tagumpay at kabaliwan. Ang mga mata niya, kamukhang kamukha ng mga mata mo. Ang ngiti ni Bella sa pantry ay hindi ngiti ng isang taong may hinala lamang. Iyon ay ngiti ng isang mangangaso na sigurado ng nasa bitag na ang kanyang biktima. Naramdaman ni Lyra ang malamig na pawis sa kanyang likod habang pabalik siya sa kanyang desk. Ang pagkakamali niya, ang isang segundong pag-aalinlangan na iyon ay sapat na. Alam na ni Bella, o kung hindi man, sigurado na itong may itinatago siya. Tapos na ang paglalaro sa anino. Kailangan na niyang kumilos. Ngayon na.
Habang nagpapanggap na abala sa trabaho, ang kanyang isip ay tumatakbo ng 100 milya kada oras. Kailangan niyang makuha ang USB drive mula sa kanyang apartment at ipadala ang impormasyon sa mga awtoridad at sa media ngayong gabi. Wala nang bukas. Nagpaalam siya kay Marco na masama ang kanyang pakiramdam at maaga siyang uuwi. Pumayag ito, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ang pag-aalalang iyon ay parang isang punyal na lalong bumaon sa kanyang puso. Pagdating sa kanyang apartment, dumiretso siya sa kanyang kwarto at kinuha ang maliit na USB drive na nakatago sa ilalim ng isang libro. Ang kaligtasan niya, ang pagbagsak ng mga Devilla. Hawak na niya ito. Ngunit bago pa niya ito maisaksak sa kanyang laptop, isang email notification ang lumabas sa kanyang screen mula sa kanyang company account. Subject: Urgent. Notice of system-wide security scan. To all employees, please be advised that a system-wide security scan is currently underway. All network activities, including access to and from external storage devices, are being actively monitored by the IT Security Department for administrative purposes. Thank you for your cooperation. Nanigas ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng keyboard, isang patibong. Hindi nila siya basta-basta hahayaang umalis. Ang komprontasyon sa pantry ay hindi lang para kumpirmahin ang hinala ni Bella. Ito ay para painin siya, para persahin siyang gumawa ng isang padalos-dalos na hakbang. At ang security scan na ito ang net na sasalo sa kanya kapag tumalon siya. Alam nilang may hawak siyang ebidensya. At ngayon, hinihintay na lang nila siyang gamitin ito para mahuli siya sa akto. Habang pinoproseso niya ang lahat ng ito, isang panibagong email ang pumasok galing sa opisina ni Marco. Subject: Emergency Board Meeting. You are hereby requested to attend an emergency board meeting at 5:00 p.m. today. Your presence is mandatory. Ang kanyang pangalan ay nasa listahan ng mga dadalo. Ang puso ni Lyra ay nagsimulang dumagundong na parang tambol. Ito na iyon. Hindi na sila naghintay. Ang laro ay tapos na. Pagpasok niya sa boardroom, naramdaman niya ang tingin ng lahat. Ang, ang mga miyembro ng board, mga matatandang lalaki at babae na may mga mukhang kasing tigas ng marmol, ay nakaupo sa paligid ng mahabang mesa. Sa dulo ng mesa, nakaupo si Doña Victoria, kalmado at puno ng kapangyarihan na parang isang reyna sa kanyang trono. Sa tabi niya ay si Bella, ang mukha ay nagpapanggap na nag-aalala, ngunit ang mga mata ay nagliliyab sa tagumpay. Si Marco ay nakatayo sa tabi ng kanyang ina, ang kanyang mukha ay maputla at walang emosyon. Salamat sa pagdating, Miss David. Simula ni Doña Victoria, ang boses niya ay malamig at matinis. Mayroon tayong isang napakaseryosong bagay na kailangang talakayin. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at isang malaking screen sa dingding ang umilaw. Ang ipinakita rito ay isang log ng computer activity. Ang computer ni Lyra. Nakalista doon ang bawat folder na binuksan niya, bawat file na kinopya niya. Ang kanyang hindi autorisadong pagpasok sa mga confidential server ay nakalantad para makita ng lahat. Sa loob ng ilang buwan, Miss David, pagpapatuloy ni Doña Victoria, ginamit mo ang tiwalang ibinigay sa iyo ng aking anak para magnakaw ng impormasyon ng kumpanya. Hindi iyan totoo, tanggi ni Lyra, ngunit alam niyang walang saysay. Talaga ba? Tanong ng matanda. Kung gayon, paano mo maipapaliwanag ito? Isang bagong imahe ang lumabas sa screen. Isang article mula sa isang kilalang business news website. Headline: Devilla Corp.
faces insolvency, leaked documents reveal massive financial irregularities. Ang artikulo na na-publish 1 oras lang ang nakalipas ay naglalaman ng mga detalye ng pandaraya na siya mismo ang nag-imbestiga. Ngunit ang anggulo ay binaliktad. Pinalabas nito na ang De Villa Corp ang biktima ng isang panloob na sabotahe. Ang impormasyong ito ay na-trace pabalik sa isang source. Sabi ni Doña Victoria, ang kanyang boses ay parang isang hatol. At ang source na iyon ay ang computer mo, Miss Davidet. Isang frame-up, isang perpektong frame-up. Sila ang nag-leak ng impormasyon at ipinalabas na siya ang may gawa para sirain ang kanyang kredibilidad at iligaw ang investigasyon. Ginamit nila ang sarili niyang bala laban sa kanya. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang mga bulungan, ang mga mapanghusgang tingin. Tumingin siya kay Marco, naghahanap ng kahit anong tulong, kahit anong pagdududa sa mga mata nito. Ngunit si Marco ay nakayuko, hindi siya makatingin. Dahil sa iyong mga aksyon, ang stock market value ng kumpanya ay bumagsak ng 30% sa loob lamang ng 1 oras. Sabi ni Doña Victoria, ang bawat salita ay isang pako sa kanyang kabaong. Sinira mo kami at ngayon, Marco, bilang CEO ng kumpanyang ito, ano ang nararapat na gawin? Ang lahat ay tumahimik. Ang lahat ng mata ay napunta kay Marco. Dahan-dahan, itinaas ni Marco ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay sinalubong ang mga mata ni Lyra sa isang saglit. Nakita niya ang lahat doon. Ang sakit, ang pagsisisi, ang kawalan ng magawa. Isa siyang bihag na muling pinipiling isakripisyo siya para sa kanyang pamilya. Tumingin siya sa sahig. I'm sorry, Lyra, sabi nito. Ang boses ay mahina at garalgal. You're fired. Ang mga salitang iyon ay hindi na kasing sakit ng dati. Ngayon, ang mga ito ay malamig at pinal. 2 security guard ang lumitaw sa magkabilang gilid niya. Ma'am, please come with us, sabi ng isa. Hindi siya pumalag. Hinayaan niya silang samahan siya palabas ng boardroom. Habang naglalakad sila sa pasilyo, naramdaman niya ang mga mata ng lahat ng empleyado. Ang mga dating kasamahan niya na ngumingiti sa kanya kahapon, ngayon ay tumitingin sa kanya na parang isang kriminal. Ito ang kanyang walk of shame. Bago sila makarating sa elevator, dumaan sila sa pribadong lounge. Nakita niya sa loob sina Doña Victoria at Bella. Nakatayo. Bawat isa ay may hawak na isang baso ng champagne. Tinaas ni Bella ang kanyang baso, isang tahimik na pagpupugay. Ang kanyang mukha ay puno ng matamis at malupit na tagumpay. Nang makalabas siya sa gusali, sa gitna ng abalang kalsada ng Makati, naramdaman ni Lyra ang tuluyang pagguho. Wala na ang kanyang trabaho, wala na ang kanyang plano. Ang ebidensya na hawak niya ay wala ng silbi dahil siya na ngayon ang kontrabida. Ang kanyang bagong pagkatao, si Lyra David, ay sinira rin nila. Talo na siya. Lahat ay nawala. Tumayo siya sa gilid ng kalsada, hindi alam kung saan pupunta. Ang mga ilaw ng syudad ay lumabo dahil sa mga luhang hindi niya pinapakawalan. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Gusto niya itong balewalain, ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na sagutin ito. Hello? Sabi niya. Ang boses ay walang buhay. Isang boses ng matandang lalaki ang sumagot. Medyo nanginginig, ngunit may bigat. Ikaw ba ang babaeng nag-iimbestiga sa mga Devilla? Tanong nito. Huwag kang magsalita, makinig ka lang. Alam ko kung ano ang ginawa nila sa'yo dahil alam ko ang katotohanan sa kung ano ang tunay na nangyari kay Alena Santos.
Ang boses sa kabilang linya ay parang isang sinulid ng pag-asa sa gitna ng isang madilim na gabi. Sa isang iglap, ang lahat ng pagod at kawalan ng pag-asa na naramdaman ni Lyra ay napalitan ng isang nag-aalab na kuryosidad. "Sino ka?" tanong niya. Ang boses ay nanginginig. "Hindi na iyon mahalaga," sagot ng matandang lalaki. "Ang mahalaga ay kung ano ang alam ko. Magkita tayo. 1 oras mula ngayon sa lumang simbahan sa Quiapo. Mag-isa kang pumunta." Ibinaba ng lalaki ang tawag. Kahit may pag-aalinlangan, alam ni Lyra na wala siyang pagpipilian. Ito na ang kanyang huling baraha. Ang simbahan sa Quiapo ay matao, puno ng mga deboto at turista. Sa gitna ng kaguluhan, natagpuan niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa isa sa mga bangko sa likuran. Ang ulo ay nakayuko na tila nagdarasal. Ang kanyang mukha ay puno ng mga linya ng panahon at pagsisisi. "Salamat sa pagdating," sabi nito nang hindi tumitingin. "Ako si Mang Jun, ang dating driver ng mga Devilla." Naalala ni Lyra ang matandang driver na laging naghahatid sa kanya noon kapag bumibisita siya sa mansyon. Isang mabait na taong laging nakangiti. "Bakit ngayon lang, Mang John?" tanong ni Lyra. Ang boses ay may halong hinanakit. Dahil sa takot, aminado ng matanda, sa wakas ay tumingin na sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng luha. "At dahil sa konsensya, hindi na ako makatulog sa gabi, Hija." Ang mga sigaw niya, ang mga sigaw ni Alena. "Naririnig ko pa rin." Ikinuwento ni Mang Jun ang lahat. Narinig niya ang pag-uusap ni na Doña Victoria at Bella sa loob ng kotse, ilang araw bago ang insidente. Ang plano na sirain si Alena, ang paggawa ng peking video, ang kasunduan sa negosyo, at ang pinakamasaklap sa lahat. "Nasa Tagaytay ako noong gabing iyon," sabi ni Mang Jun, nanginginig. "Inutusan ako ni Doña Victoria na sundan si Bella para daw siguraduhing maayos ang lahat. Nakita ko, nakita ko ang lahat mula sa malayo, ang pagbaril, ang pagtulak, at wala kang ginawa." Halos pabulong na tanong ni Lyra. Umiling si Mang John, ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. "Pinagbantaan nila ang pamilya ko, Hija. Patawarin mo ako." "Hindi ako ang dapat humingi ng tawad sa'yo," sabi ni Lyra. Ang kanyang puso ay puno ng awa para sa matanda. "Pero kailangan ko ang tulong mo ngayon. Nulong mo ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit ako narito," sabi ni Mang John. Itinaas niya ang kanyang kamay at sa loob ng kanyang palad ay isang maliit na voice recorder. "Hindi ko na kayang manahimik. Handa na akong magsalita." Ang De Villa Corporation ay nagdaos ng isang press conference kinabukasan. Ang layunin, formal na ipahayag ang mga hakbang na kanilang gagawin upang labanan ang corporate sabotage na ginawa ng isang rogue employee na nagngangalang Lyra David. Ang ballroom ng isang five-star hotel ay puno ng mga mamamahayag at mga kamera. Si Doña Victoria, Bella at Marco ay nakaupo sa isang mahabang mesa sa entablado, handa ng harapin ang publiko. Sila ang mga biktima, sila ang mga bida. Nagsimulang magsalita si Doña Victoria. "Sa ngalan ng De Villa Corporation, nais naming tiyakin sa publiko na..." Ngunit ang kanyang mga salita ay naputol nang biglang bumukas ang mga pinto sa likuran ng ballroom. Lahat ng atensyon ay napunta doon. Pumasok si Lyra. Hindi siya ang Lyra David na nakayuko at talunan. Siya ay isang babaeng may determinasyon sa kanyang mga mata. Naglalakad na may layunin.
Sa tabi niya, nanginginig ngunit desidido ay si Mang Jun. Ang mga kamera ay mabilis na bumaling sa kanila. Ang mga bulungan ay napuno sa silid. Anong ginagawa niya dito? Sigaw ni Bella, napatayo. Security! Palabasin ang babaeng iyan! Utos ni Doña Victoria. Ngunit huli na ang lahat. Kinuha ni Lyra ang isang mikropono mula sa isa sa mga cameraman. Magandang umaga sa inyong lahat, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang pangalan ko ay Lyra David. Ako ang babaeng pilit nilang sinisira. Ngunit hindi ako narito para pag-usapan ang kasinungalingan nila. Narito ako para sabihin sa inyo ang katotohanan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Doña Victoria. Ang corporate sabotage na sinasabi ninyo ay totoo. Ngunit hindi ako ang gumawa nito. Sila ang gumawa nito. Itinaas niya ang USB drive. Nandito ang lahat ng ebidensya ng kanilang pandaraya, ang pagnanakaw nila sa sarili nilang kumpanya. Isang kaguluhan ang nagsimula. Ang mga reporter ay nagsimulang magtanong ng sabay-sabay. Pero hindi iyan ang pinakamalaking krimen na kanilang ginawa. Pagpapatuloy ni Lyra, ang kanyang boses ay nagtaas. Ang kanilang pinakamalaking kasalanan ay hindi pagnanakaw ng pera. Ito ay pagnanakaw ng buhay. Tumingin siya kay Marco, pagkatapos ay kay Bella, na ngayon ay namumutla na. Isang taon na ang nakalipas, isang babae ang nawala. Ang pangalan niya ay Elena Santos. Ang sabi nila, naglayas siya. Ang sabi nila, sinaktan niya ang lalaking pakakasalan niya. Lahat yon ay kasinungalingan. Naglakad siya palapit sa entablado. Hindi pinapansin ang mga security guard na sinusubukang humarang sa kanya. Pinatay ninyo siya, sabi ni Lyra, ang boses ay puno ng galit at sakit. Pinlano ninyo ang kanyang pagbagsak. Tinraidor ninyo siya, pinaril ninyo siya at itinulak sa isang bangin. Baliw ka, sigaw ni Bella. Baliw ba ako? Apa ako? Tanong ni Lyra. Tumingin siya sa audience. Mayroon akong saksi. Lumapit si Mang Jun, nanginginig, ngunit tumayo sa tabi ni Lyra. Ang kanyang mukha ay ipinakita sa lahat ng screen sa ballroom. At pagkatapos ipinatugtog ni Lyra ang recording. Ang boses ni Mang Jun, garalgal at puno ng pagsisisi, ay napuno sa silid, isinasalaysay ang bawat detalye ng krimen. Ang katahimikan sa ballroom ay nakakabingi. Ang tanging maririnig ay ang boses ng katotohanan. Sina Doña Victoria at Bella ay parang mga estatwa, hindi makagalaw. Si Marco ay nakatingin kay Lyra. Ang kanyang muka ay isang halo ng pagkabigla, pangingilabot, azibab at isang dahan-dahang pag-usbong ng pagkaunawa. Pinatay ninyo si Elena Santos, ulit ni Lyra. Ang kanyang boses ay halos pabulong na, ngunit naririnig ng lahat. Ngunit nabigo kayo. Dahan-dahan itinaas niya ang kanyang kamay at tinanggal ang isang bagay sa kanyang mga mata. Ang contact lens na nagpabago sa kulay ng mga ito. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso kay Marco. Ang mga mata ni Elena, ang parehong mga mata na minahal nito, ang parehong mga mata na pinabayaan nito. Dahil ako siya. Sa labas ng ballroom, ang sirena ng mga sasakyan ng pulis ay nagsimulang marinig, papalapit, papalakas. Ang mga pulis ay pumasok sa silid. Ang kanilang mga uniforme ay isang biglaang pagsabog ng asul sa gitna ng gulo. Lumakad sila ng may layunin patungo sa entablado. Bella Ramos, aarestuhin ka namin para sa tangkang pagpatay kay Elena Santos. Sabi ng hepe ng pulisya, ang kanyang boses ay malakas at pinal. Hindi totoo iyan.
Isa siyang impostor. Sigaw ni Bella nagwawala habang pinuposasan ng mga pulis. Ang huling hatol ay ibinigay na. Ang laro ay tapos na. Ang pagbagsak ng imperyo ng Devilla ay mas mabilis pa sa inaasahan ng lahat. Ang pag-aresto kay Bella Ramos ay naging headline sa bawat news channel. Ang recording ni Mang Jun kasama ang mga ebidensya ng pandaraya na isinumite ni Lyra ay naging isang pambansang iskandalo. Si Doña Victoria, bagamat hindi direktang masampahan ng kaso para sa tangkang pagpatay, ay inaresto para sa corporate fraud at obstruction of justice. Ang De Villa Corporation, na minsan ay isang tore ng kapangyarihan, ay gumuho sa ilalim ng bigat ng sarili nitong mga kasinungalingan. Si Alena, hindi na si Lyra, ay pinanood ang lahat ng ito mula sa malayo, sa tahimik na bahay ni Miguel sa tabi ng dagat. Dito nagsimula ang kanyang muling pagsilang, at dito niya piniling magpagaling. Isang araw, habang nakaupo siya sa dalampasigan at pinapanood ang paglubog ng araw, isang pamilyar na anino ang tumabon sa kanya. Alena. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Si Marco. Mukha itong mas matanda ng 10 taon. Ang dating kumpiyansa ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Ang kanyang mamahaling damit ay simple na lamang. Ang imperyo niya ay nawala. Ang kanyang pamilya ay nawasak. Lahat ng ipinaglaban niya, lahat ng isinakripisyo niya ay naging abo. Umupo ito sa buhangin, ilang talampakan ang layo sa kanya na para bang natatakot itong lumapit. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Sabi nito, ang boses ay mahina. Ang sorry ay parang isang napakaliit na salita para sa lahat ng ginawa ko. Hindi sumagot si Alena. Hinayaan niya lang ang tunog ng alon na punuin ang katahimikan sa pagitan nila. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad, pagpapatuloy ni Marco. Pero gusto ko lang malaman mo na sa bawat araw na lumipas, pinagsisihan ko ang lahat. Ang pagiging duwag ko, iyon ang pumatay sa atin at iyon ang habang buhay kong dadalhin. Tumingin siya kay Alena, ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang hindi na yata kayang tumulo. Hindi ako humihingi ng pangalawang pagkakataon. Alam kong imposible na iyon. Narito lang ako para sabihin na sana balang araw mapatawad mo ako para hindi sa akin kundi para sa iyo, para maging malaya ka na. Sa wakas, lumingon si Alena. Tinitigan niya ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Ang galit na dati niyang naramdaman ay wala na. Ang natira na lang ay isang malalim na awa at ang pag-unawa na lahat sila ay naging biktima ng kasakiman at takot. Matagal na kitang pinatawad, Marco, sabi niya, at sa pagsabi niya ng mga salitang iyon, naramdaman niyang isang mabigat na kadena ang natanggal sa kanyang puso. Pinatawad na kita, hindi dahil hindi ka nagkasala, kundi dahil tapos na ako sa galit. Oras na para magpatuloy. Isang maliit na ngiti, ang unang tunay na ngiti na nakita ni Alena sa mukha nito sa loob ng mahabang panahon ang sumilay. Isang ngiting puno ng pasasalamat at kalungkutan. Salamat Alena, bulong nito. Mabuhay ka ng masaya, karapat dapat karoon. Tumayo si Marco at nang hindi na muling lumingon, naglakad papalayo, isang anino na nilalamon ng papalubog na araw. Kinagabihan, habang nakatayo si Alena sa harap ng salamin sa kanyang kwarto, ginawa niya ang isang bagay na matagal na niyang dapat ginawa. Kinuha niya ang isang pares ng gunting at dahan-dahang ginupit ang maiksing buhok ni Lyra David. Pagkatapos,
Tinanggal niya ang mga contact lens at hinugasan ang kanyang mukha. Inaalis ang lahat ng bakas ng makeup na naging maskara niya. Ang babaeng tumingin pabalik sa kanya ay hindi na si Lyra, ang instrumento ng paghihiganti. Hindi rin siya ang dating Alena, ang babaeng mahina at nagtitiwala. Siya ay isang bagong tao, isang babaeng may peklat, oo, ngunit isang babaeng buo, isang babaeng natutong maging matatag sa gitna ng bagyo. Handa ka na? Isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa pinto. Nakasandal doon si Miguel nakangiti. Ang lalaking nagligtas sa kanya sa dalawang paraan, sa pisikal at sa emosyonal. Ang lalaking nagturo sa kanya kung paano magtiwala muli. Lumapit si Alena sa kanya. Saan tayo pupunta? Kahit saan, sagot ni Miguel habang inaabot ang kanyang kamay. Kahit saan, basta't magkasama tayo. Hinawakan ni Alena ang kamay nito. Mainit, matatag, totoo. Magkasama silang lumabas sa maliit na bahay. Ang gabi ay tahimik, ang langit ay puno ng mga bituin. Ang dagat na minsan ay naging saksi sa kanyang kamatayan ay ngayon naging saksi sa kanyang bagong simula. Tapos na ang lahat, bulong ni Miguel. Umiling si Alena at ngumiti, isang ngiting tunay at puno ng pag-asa. Hindi, sabi niya, habang nakatingin sa malawak na karagatan sa harap nila. Ngayon pa lang tayo magsisimula. At dito nagtatapos ang kwento ng paghihiganti, pagpapatawad at muling pagsilang ni Alena Santos. Maraming salamat, mahal kong tagapakinig, sa iyong pagsubaybay at pagsama sa amin sa isang napakamakulay at madamdaming paglalakbay. Mula sa unang patak ng luha hanggang sa huling hininga ng pag-asa, naramdaman namin ang inyong presensya. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, ang bawat salita ay may dalang bigat at emosyon. Naging kasama ninyo ako sa pagdanas ng sakit, ng pagtataksil, sa pag-aapoy ng galit, at sa dahan-dahang paghilom ng mga sugat. Ang kwento ni Alena ay naging isang paalala sa akin at sanay sa inyo rin na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging mayroong sinag ng liwanag na naghihintay sa umaga. Ito ay isang kwento tungkol sa paghihiganti, ngunit higit pa riyan, ito ay isang kwento tungkol sa kapangyarihan ng pagpapatawad, hindi para sa iba, kundi para sa ating sarili. Ito ay tungkol sa paghahanap ng lakas sa gitna ng kahinaan at sa pagtuklas na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pagbagsak ng ating mga kaaway, kundi sa kapayapaang ating natatagpuan sa ating mga puso. Naway nag-iwan ng isang aral at inspirasyon sa inyo ang kwento ni Alena. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong natutunan? Ibahagi naman ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Nais naming marinig ang inyong boses. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Nagmamahal, kwento ng kapalaran.